Welcome to K-Catalog, your Taglish Korean compilation. KIIP Level 1 Unit 9 pa rin tayo ng workbook. Nasa Munbop or grammar part na tayo. So, let's have a quick review. Sa Unit 9 ng Level 1 natin natutunan yung ating past form of the verb or adjective. So, ito yung osoyo, meron ding asoyo, and hesoyo. So, if si present form is ayo, oyo, heyo, tong past form naman ay osoyo, asoyo, and hesoyo. So, yung rule is almost same with ayo, oyo, heyo. Kapag yung final vowel mo ay nag-end with a or o, then you're going to add asoyo. Okay? And then, kapag yung vowel mo naman ay hindi nag-end sa a or o, yan. So, ano yung mga yan? O, ano pa? O, ano pa? I, yung mga yan, etc. etc. Then, you're going to add osoyo. And then, kapag yung verb or adjective mo naman ay nag-end sa hada, then, automatic, hesoyo. Yan. Okay, so that's yung, natin, quick review. Number 1 instruction, daw plural wansong haseyo. So, complete the pyo table. Okay, so, gibbon hyong, basic form. Aso, oso, heso, ito yung past form. Yan, same, basic form. And then, past form. So, lagyan na lang natin ng 1, 2, 3 para hindi tayo tatagal. Okay, so dito, mokta. So, tatanggalin muna natin yung mga da katulad ng lagi nating ginagawa, no? Sa basic form, tatanggalin mo yung mga da bago mo dugtungan ng ibang grammar. So, mokta, past form, mogossoyo. So, ano yung inad niya? Osoyo, number 2. So, dito, ilkta. So, yung final vowel natin is E. That's why, osoyo pa rin yung idadagdag natin. So, magiging ilgosoyo. Yan. So, kung yung yung present form natin is ilgoyo, past form natin is ilgosoyo. Next, jakta. So, yung ating vowel dito ay a. Kaya magiging jagasoyo. Okay? So, number 1 siya. Ito. Tapos, chemita. So, si chemita, vowel niya, final vowel is E. So, chemi is sosoyo. Sulat ko na, no? Chemi is, tapos, number 2, yan, ot. Chemi is sosoyo. Okay, number 2 yan. Ito. And then, manada. To meet. Ang present form niya, mannayo. Ang past tense niya ay manasoyo. Okay, so dahil a yung final vowel niya, asoyo yung dinagdag, number 1. Tapos, next one is boda. So, boda, matatandaan nyo, ang present form ng boda is buayo. Kaya, ang past tense niya ay buasoyo. Again, final vowel is o. So, asoyo yung idadagdag natin. And in this case, magiging ganito siya, no? Buasoyo. Okay? So, number 1 ulit yung dinagdag natin. Sanchek hada. Ayan. Nag-end siya with hada. So, magiging hesoyo. Sanchek hesoyo. Ito, may star. Yepuda. So, yung present form ng yepuda is yepoyo. So, mangyayari, pag past tense, malagdagan lang siya ng osoyo. So, yeposoyo. Okay, so number 2 siya. Again, paano natin kinuha yung osoyo dyan? So, yung final vowel niya, tama? So, again, if it's not a or o, then you add osoyo. And to take note, dati sabi ko kapag si final vowel is pero may kasunod pa siya or may sinundan pala, sorry, may nauna sa kanya na tawag dito, iba pang vowel, then i-check mo din yun, consider mo. So, in this case, hindi rin a or o yung ano niya, no? Yung naunang vowel sa kanya, kaya osoyo pa din yung idadagdag natin.
Okay, so if hindi nyo ito matandaan, balikan nyo lang yung ating video for past tense ng verb and adjective. So that's for our number 1 grammar. Punta tayo sa number 2. So number 2 instruction, 그림을 보고 보기와 같이 대화를 완성하세요. Check the picture and complete the conversation by looking at the example. So ito yung example natin, no? Paano yung ginawa dyan? So sabi niya, 일요일에 뭐 했어요? Sunday, what did you do? Okay, what did you do on Sunday? 사got ni Ina, 영화관에서 영화를 봤어요. Okay, naka-past form. So question, past form, answer, past form. So tingnan natin yung number 1. So naglilinis siya, no? Cleaning. 어제. So, ibig sabihin, tapos na. It was yesterday. So, the action has been done. 어제 집에서 뭐 했어요? Okay, so sagot natin, to clean is 청소하다. Past form is 청소를 했어요. Okay, number 2. 지난 주말에 뭐 했어요? What did you do last week? Okay. 친구하고, with a friend, what did they do? So, tingnan natin yung picture. Nag-hike sila, no? So, pumunta sila ng bundok. So, we can say, 산에 가다, past form, 갔어요. Okay? 갔어요. Next. 어제 영화가 재미있었어요. Naka-past form. 아니요. So, nakatulog siya, no? Sleeping. So, 재미있었어요? No. 재미없. Then we have to do the past form. 없었어요. Yan. Okay. Number 4. Ramin si 중학생 때 키가 컸어요. Sabi si Ramin si daw ba ay matangkad. 키가 크다. Okay, 키가 컸어요. Nung 중학생, nung high school or middle school, sorry. So, nung middle school daw ba si Ramin, matangkad daw ba siya? Okay, sagot niya 아니요. So, ito si Ramin. Okay, so that was during middle school. Okay, so past tense. 아니요, 키가, ano yung 반대말 or kabaligtaran nung 키가 커요? 키가 작아요. Okay, pero past tense na siya kaya magiging 키가 작았어요. Okay, so again, 작다. Present form, 작아요. Past form, 작았어요. Okay, yan. Quick review lang, no? So, punta tayo sa number 3. Another Moonbop or grammar na natutunan natin sa level 9 is yung noun plus do. So, again, ano yung gamit ni do dito? Ay, sorry. Sa Tagalog is din or rin. Okay, ito din, ito rin. Yan. Okay, sa English is pwedeng siyang also, yan, or to. Okay, so tingnan natin. 다음 표를 완성하세요. 기본형, basic, do. Ito yung ating din, rin. Okay, so 과일, 과일도. Ano ibig sabihin nun? Prutas din. Ano to? 빨래. So, ano yung labahin? 빨래도. Labahin din. Okay, so 신발, madali lang siya. Dudugtungan mo lang talaga ng do, no? Per word. 신발도. So, yung sapatos, magiging sapatos din. Ayan. 청소도. Maglinis din. 운동도. Okay, mag-exercise din. Or mag-workout din. 숙제도. Yung homework din daw. Okay? 숙제, homework. 숙제도. Pati yung homework. Okay? So, pwede din pala, no? Din, rin, or yung pati. Pati na. Okay? Pati yung, tawag dito, prutas. Pati yung, yung
Tawag ito, nawawala yung Tagalog ko. Yung labahin. Yan. Pati yung sapatos. Pati yung paglilinis. Ayan. So, ang dami. Ramyeon do. Ayan. Pati daw yung ramyeon. Chingo do. Pati yung kaibigan. So, next tayo. Sa number 2 na grammar natin, yung myongsa plus do. So, i-apply lang natin yung myongsa plus do, no? Continuation siya nung kanina. So, sabi, bogi wa kachite hore wansong haseyo. Tingnan yung example and sagutan yung mga blanks. So, tingnan natin. Sabi sa example, sabi ni Ka, musun undong을 좋아해요? Anong klaseng pag-workout yung gusto mo? Or anong klaseng exercise yung gusto mo? Sagot ni Na, badminton을 좋아해요. Okay, so yung undong pala dito, sorry. I-translate ko siya literal per word. So, sports. Okay. So, yung dito, undong dito is sports. Since ang sagot niya is badminton. So, anong klaseng sports yung gusto mo? Sagot niya, badminton을 좋아해요. Gusto ko yung badminton. Tapos may dinagdag siya, 축구를 좋아하다. So, si 축구를 좋아하다, tinransform niya to myongsa plus do. So, anong nangyari? Yung rule dito, ginawa niyang do. Yan. Tapos, si 좋아하다, ginawa lang niyang present form, since naka-present form yung ating question. 좋아해요. Yan, 좋아해요. So, naging 축구 do, 좋아해요. Ano ibig sabihin nun? Gusto ko din ng soccer. Or, pati soccer gusto ko. Yan. Okay, so tingnan natin. Number 1. 어제 분식집에서 뭐 먹었어요? Anong kinain mo kahapon sa 분식집 or sa snack shop? Tapos sumagot si Na, kimbap을 먹었어요. Kumain ako ng kimbap. I ate kimbap. Tapos ano pa yung kinain niya? Ramyeon을 먹다. So ito ay magiging ramyeon도 mo. So take note, yung ating question ay naka past form. So dapat ang sagot natin past form din. 먹었어요. And if iintindihin natin yung tanong, 어제 nga kahapon. So, tapos na. We have to answer in the past form. So, ramyeon do 먹었어요. Kumain din ako ng ramyeon. Yan. Pati ramyeon kinain ko. Yan. So, number 2. Again, yung do dyan is yung sa Tagalog, no? Din or rin. Pwede din pati. Ayan. Pati na. Pati yung ramyeon. Pati yung soccer. Ayan. Number 2. 일요일에 집에서 뭐 했어요? So, ano daw yung ginawa mo sa bahay nung Sunday? What did you do at home on Sunday? Tapos, sagot ni Na, 청소를 했어요. Naglinis daw siya. Okay, 청소를 했어요. Ano pa? 빨래를 하다. So, magiging 빨래. Tapos, yung rel magiging do. 빨래도. And since past form siya, 했어요. Yan. Number 3. 오늘 카페에서 누구를 만났어요? So today, who did you meet? 누구를 만났어요? At the coffee shop or at the cafe. Tapos sumagot si Na, 수지 씨를 만났어요. I met 수지 씨. I met Miss Suji or Mr. Bayan. Mr. Suji. Tapos meron pa siyang minute. Sino? Si Huwong. Huwong 씨를 만나다. So magiging Huwong 씨도 만났어요. Past tense na. So, minute ko din si Huwong. Okay? Pati si Huwong minute ko. Ayan. Number 4. 아까 마트에서 뭐 샀어요? Anong binili mo sa mart kanina? Okay? So, 아까 is a while. Okay? A while ago. Ayan. Kanina lang. So, 과일을 샀어요. Bumili daw siya ng prutas. I bought fruits. Ano pa yung binili niya? 계란을 사다. Magiging 계란도 샀어요. Okay, so that's for 명사 plus do. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.